mga boss, alam naman natin na parating na ang Semana Santa and for sure magdadagsaan na naman ang mga tao sa mga simbahan, sa terminals, sa tourist attractions. Kaya naman, importanteng malaman natin ang mga paghahanda na ginagawa ng Philippine National Police. Kaya para dyan, makakasama natin ngayong umaga si Police Senior Superintendent Ruben Theodore Sindak mula sa PNP Public Information Office. Good morning. Yes, good morning, Carla, and good morning, Juice. Yeah. Okay. Alright. Before anything, ano na po yung paghahanda na nagawa ng PNP para sa Semana Santa? Well, unang-una, naglabas na po ang ating Directorate for Operations sa pinamumunuan niya ni Police Director Ricardo Marquez ng mga operational guidelines para sa ating mga kapulisan sa buong Pilipinas, sa sambayanan na kung anong dapat nilang gawin. At una dito ay siyempre maghanda dun sa parating na Semana Santa. Paano namin magde-deploy po kami ng tao sa iba't ibang lugar. Magtatayo po ng mga police assistance desk sa mga terminal at sa lahat ng mga places of convergence. Ano po? Tapos, siyempre, meron din kaming mga traffic marshals para siguraduhin na ang daloy ng trapiko ay magiging maayos at maluwag, lalo-lalo na sa mga major thoroughfares, yung daan papunta doon sa going out of Manila. Mukhang during Holy Week naman wala namang problema tayo pag nandito sa Manila dahil talagang kusang lumuluwag ang trapiko. And of course, yung from there, meron din tayo siyempre motorist assistance centers. No? And magtatalaga din kami ng police, enough number of policemen sa mga simbahan, lalong-lalo na dun sa mga pagdarausan ng iba't ibang seremonya ng ating Catholic faithful. At siyempre, doon na rin yung mga police sa iba't ibang terminals, ano po, yung bus terminals, ports, pier, no, and the airports. Yeah. Alright. Sir, since nabanggit nyo na po measures na gagawin po natin sa mga tourist spots, sa mga simbahan, pati sa mga terminals, ano po ba yung usual cases na nangyayari every year na tinutugunan po ng PNP? Well, ang pinaka nagiging common case usually pagka ganitong Holy Week ano po ay yung snatching, robbery at saka doon sa mga bahay na iniiwanan na yung mga yung mga akyat bahay. Tsaka yung mga agaw gamit, yung mga bigla na lang dinudukutan, yung mga mandurukot. So it's more on the robbery, snatching domain at saka yung pagnanakaw in terms of kagaya ng akyat bahay. Yeah. Ano naman po yung mga tips na mabibigay ninyo para sa mga aalis nga ng Metro Manila or babalik sa kanilang mga probinsya? Yung mga safety tips para sa kanilang biyahe? Yes, that's important. Yung kung iiwanan ng bahay na walang bantay. Kasi ideally, sana kung babiyahe tayo, merong tayong mapapakiusapan na magbantay doon sa ating bahay. Ngayon kung talagang walang-wala, ang una-una siyempre, kung pwede natin maitagubilin to sa ating kapitbahay. And after that, siyempre, we should ensure na yung unplugged, kunyari electrical appliances, water, yung LPG, tsaka yung siyempre lahat ng mga bagay na that needs to be totally secured ay nagawa mo na. When that is done, kandado o sarado mabuti or secure yung ating bahay. And make sure na kung siyempre yung doon sa may kaya naman, naman din nila, i-activate na yung mga anti-burglary devices or yung CCTVs na lalo na ngayon sa modern age, this day and age, pwede mo nang masubaybayan yung bahay mo sa kahit wala ka doon through the use of your smartphone, di ba po? And yan. So after that, siguraduhin lang na huwag kayong maglagay ng telltale signs na wala kayo doon. Kasi minsan, unwittingly, di ba, may ina-expect kayong, kunyari, bill collector o magdadala na wala po kami ngayon, balik na lang kayo next week, di ba, pinopost pa doon sa bahay, lalo naman, parang in-announce mo na talagang wala. Mayroong ganun, would you believe? And sana wag nyo nang gawin yun. Hayaan mo na mag-isip yung bill collector o yung magdi-deliver ng kung bumalik na lang. And siyempre, siguraduhin nyo kung meron kayong valuable sa loob na talagang extremely valuable,
if kung may paglilipatan naman kayong lugar, like your next of kin, yung relative, ilipat nyo na para just in case makapunta man sila doon, hindi, o wag naman sana mangyari, pero kunyari, nalooban ng bahay, hindi na nila makukuha to. Alright. Lalo na ngayon, Carla, di ba, na nagaganap na talaga yung social media, na kumbaga ang daming mga kababayan natin na parang yung peg nila, may life is an open book. Di ba? So, paano yun, sir, na may lumabas po ata na announcement na, or instruction It's na an advice, Jules. Okay, advice. Actually, thank you for bringing up that, bringing that up, Jules, no, na nabanggit mo. Carla, di ba, uso ngayon yung Foursquare, yung Facebook and everything. Hindi naman namin pinagbabawal na or pinipigilan ng ating mga kababayan, o lalo na yung mga tech-savvy nating mamamayan, na mag-Facebook or mag-Twitter or mag-engage in social media. Ang ina-advise lang namin, sana kung kaya nyo, di ba? Sige, kuha lang kayo ng kuha, pero i-delay nyo muna lang yung posting. Kasi kung ako isang magnanakaw, bala kong looban ng bahay mo, Jules, di ba? Mayroon na akong working knowledge about you eh. At least kilala ko yung mukha mo. And I will try to gather as much information about you. Kung open pa, public pa yung Facebook mo, malalaman kung wala ka doon, binibigyan mo lang siya lalo ng lakas loob na para gawin kung ano mang balak niya. Kasi ang element ng crime actually, 3 lang naman yan, di ba? Motive, siyempre hindi namin makokontrol yung motive, yung pagnanasa, di ba? To commit a crime. Yung, siyempre yung opportunity, dito tayo pumapasok yung buong kapulisan, no? We try to deny them the opportunity, pati po yung ating mga kababayan. You should help here, di ba? And of course, the means. Yung means, ano na rin yan, role ng police na yung means, yung kunyari, may barel, di ba? May panaksak para makumit ang isang crime. The means or the instrumentality para magawa itong krimen. So if we can all join hands, magtulong-tulong tayo, kahit may motive siyang magnakaw, if you deny him the opportunity, hindi mabubuo yung cycle. Deny him by not letting him know where you are, di ba? Kaya kung nagpe-Facebook ka man, ipunin mo lang muna yung pictures mo sa Instagram o whatever. Tsaka pag nandun ka na, tsaka mo i-post na I'm in Batangas or I'm wherever, I'm having fun here. Ilabas nyo yun, medyo may konting time delay, di ba? Yes. Yan. Parang pabalik ka na nun. Oo, pabalik ka na nun, sounding like that. I guess yung importante ring maalala, i-off natin yung location services. Kasi Oh, di ba that's a good usually, tip, Carla. Very kung good. nagtitweet ka, di ba parang merong Malaman kung naka-on yun, at malalaman pa rin kung nasan ka, kung tech-savvy ang ating mga... Yeah, I'm sure they know that. They should turn off their Yeah. location services because it really divulges so much about you. Yun. Yes. Actually, dagdag pa nga sa bawas ng battery ng phones. Oo nga. So, oo. tip na So, rin yan. hitting 2 birds with one True. stone. Alright. Matanong ko naman po, ano ba yung bawal na dalhin sa mga terminals? First of all, gawin natin muna anong kailangan dalhin. Yes. Try to bring the bare necessities lang talaga, so to speak. No? Yung talagang kailangan nyo. Don't try to bring as much more than what you can really handle with your 2 hands. No? Kung pwede nga, keep your hands free, sabi nga nila. Para usually, kunyari may backpack ka and may sling bag ka, o di okay na yun, at least your hands are free as much as possible. Kasi doon usually yung sanhi ng pag-iiwan eh. Okay. Yung may hawak-hawak ka, bigla kang nagulat o na-distract yung attention mo, naiiwan mo yung gamit mo. And of course, importante sa lahat, huwag magdadala ng mga yung alahas, yung mga valuables na kitang-kita. No? Siguro naman, wala namang reason para magdala ka ng diamante magsuot ka ng earrings o mamahaling necklaces or bracelets para sa mga kalalakihan. No? You don't have to bring all those stuff while you're on a trip. Tapos, siyempre, ang importante, enough amount of cash, di ba? Kung yung pupuntahan mo ay may ATM facility, di ATM mo na lang, more or less. And siyempre, i-apply na rin natin yung pag-iingat sa pag-ATM. Alright. Sir, since siyempre paparating na ngayon Semana Santa, actually next week na yun, Yes, sir, it is may next na-determine na po ba tayong mga hotspot na kailangan talagang mag-deploy ng maraming mga pulis sa mga lugar na to? Well, ang ating dinedetermining areas ay yung places of convergence kung tawagin. Dito yung nagsasama-sama lahat ng tao tulad ng simbahan, yung mga beach resorts, yung mga places of worship na, and commercial kung bukas man sila. Of course, pag pasok ng pagkikiin ng pinaka-height noon, which is Holy Thursday and Good Friday, sarado mostly ang commercial establishment, so that leaves us 1 out, okay? So, nabawasan yon. And of course, the areas of concern are also yung mga transport hubs. These are yung, siyempre, yung terminal ng mga bus, di ba? Yung airport, tapos piers for the shipping industry, di ba? Mga pier, okay? Kailangan bantayan din yun. So, yun ang mga yun ang doon ang focus ng aming pagbabantay. And aside from the help desks na nakaset up dito sa mga terminals at mga simbahan, meron po ba silang mga numbers, mga hotlines na matatawagan? Yes, thank you for giving me a chance. Well, buhay na buhay pa rin ang aming i-text mo kay
CHIP, yung 0917-847-5757. Ulitin ko lang, 0917-847-5757. Yan yung aming talagang sa text and sa hotline. Of course, wag natin kalimutan, meron ding for those who are, like we say, social media and tech savvy, meron on Facebook and Twitter at Philippine National Police on Facebook and PNP-PIO on Twitter. Alright, sir. Final message mo sa mga kababayan natin. Well, unang-una sa lahat, sa ating mga kababayan, we hope to spend the coming week, Semana Santa, as solemn as possible para lalo nating itong magunita ng maayos at hindi tayo magkaroon ng problema. Pilitin natin na magkaroon din ng mag-exercise din ng personal safety and security habits. Your police can be not in so much places at one time. So we will try our best to stretch our personnel and resources para maabot kayo. Subalit in the meantime, try to exercise your own personal safety and security measures sa pamamagitan ng iba yung pag-iingat. And kung may kahit konting problema o meron kayong mga nakikitang parang of something that is of your safety concern, wag po mag-atubili. Tumawag sa aming hotlines o lumapit sa pinakamalapit na PNP Help Desk. Okay, thank you so much. Thank you, Once again, that was Police Senior Superintendent Ruben Theodore Sinda. Okay, thank you so much, sir. Thank Thank you. you.